What's the main what's the main quality that the organization is looking for in a winner? Definitely, we're trying to look for a woman that is holistic and integral, ¿verdad? That can be able to combine not only what she has in her heart, but also beauty within. And definitely someone that can be able to represent the whole universe. And that's something that we already have found in most of their candidates. Yes. At ang hinahanap namin yung very totoo, yung pag magsalita ay totoo. Kasi you can tell na kung pag magsasalita ay rehearsed or if it's coming from the heart. At this point ba na nyo na yung top 30 na selyado na o parang nagdi-discuss pa kayo? Asilyado na. Ay, ang bilis! Ang bilis! Yes. kayo, ma'am? Ang bilis! Computerize eh. Ah! Yes. So mga kapolitika, ito po yung pinaka-latest ngayon, pinaka-updated na impormasyon at video interview dito kay Mario Bucaro at dito kay Olivia Kido matapos yung interview nila, closed door interview kahapon, day 14 dito pa rin sa nagganap na Miss Universe. So ang pinaka-latest ang mga kandidata ngayon mga kapolitika is andito na sa Bangkok, Thailand. Pero yung ating inuulit-ulit dito sa ating YouTube channel na kung saan ano ba yung quality, ano ba yung hinahanap ng Miss Universe para sa taong ito, nakokoronahan nila sa kanilang kompetisyon. Kasi katulad doon sa Miss Grand International, talagang tinututukan natin at yung mga bawat pahayag, bawat update kung ano ba yung hinahanap ng Miss Grand, na kung saan ang sinabi natin doon, 'di ba, sa ating mga naunang video last month is sinabi natin na yung hinahanap ng Miss Grand is famous. So ngayon naman dito sa Miss Universe, kinakailangan matumbok talaga natin kung yung quality ba na hinahanap nila is meron nun si Atisa Manalo. So narinig nyo naman yung sinabi niya na ang hinahanap nila mga kapolitika ay hindi lang beauty outside. Dapat ang beauty is from within. Kasi bakit natin ito pinag-uusapan? Dahil nga pa rin dito sa mga bashers at sa mga nagko-comment ng negatibo dito kay Atisa. So ito na yung sagot mga kapolitika, na yung mga bashers ni Atisa, even yung mga vloggers na mga Pinoy, ay suportado pa yung ibang mga bansa, where in fact hindi yon ang basihan. Hindi doon nakadepende ang maging winner or ang kapalaran ni Atisa Manalo, kasi most importantly dito binigyan nila ng diin talaga yung tinatawag na beauty from within. Okay, so hindi ibig sabihin na siya ang pasabog doon sa performance, siya yung pinakamalakas at sino yung pinaka stand out doon sa mga rampahan ay di umano siya na yung mananalo. So mali po kayo mga kapolitika at doon sa mga bashers, doon sa mga vloggers na patuloy na nira at nagdadalawang isip dito sa kakayanan ni Atisa Manalo. Kasi ngayon, ang pinakamabigat na quality na hinahanap nila ay yung tinatawag na moral values, yung tinatawag na beauty from within. So sinabi nga dito ni Olivia Kido na malalaman nila kung nagkukunwari at pinipiki ng isang candidate yung kanyang true colors, tinatawag na tunay na ugali or tunay na kulay. So tama yung naging decision ni Atisa from the start na hindi niya kinakailangan pikiin yung kanyang sarili para i-please yung lahat. Okay, diba sinasabi natin na be herself, be genuine, be authentic, be the true version of your own. So yun ang lagi nating sinasabi kay Atisa mga kapolitika, na pinaka-importante na yung ugali is makita, which is proof doon is yung testimony nga ni Miss Panama na itong si Atisa ay para na niyang sister, older sister, dahil tinutulungan siya. Very sweet si Atisa, very humble, at yung tinatawag na moral value ay nandito kay Atisa. Kung kaya hindi mo siya pwedeng disregard, kasi may napanood ako doon sa mga videos ng ibang vlogger na laglag nila si Atisa mga kapolitika sa top 10. So hanggang top 30 lang daw itong si Atisa Manalo. So hindi po ganoon, dahil iba po ang parameter na ginagamit ngayon ng Miss Universe. Iba po sa mga superficial, sa mga ornaments, sa mga katawan, sa mukha. Iba po. Dapat ang pinaka-importante talaga is yung tinatawag na behavior. So magmamatter rin po dito ang behavior, kasi siguro ay based on their experience dito kay Victoria Caern na very unprofessional at ayaw makipag-collaborate dito
sa mga Thai organizers. So nakita yon ng Miss Universe organization, kahit pa siguro sabihin na utos ito ni Raul, but the fact is kinakailangan mo pa rin magpakita ng tinatawag na professionalism. So dito mga kapolitika, meron tayong impression sa bagong CEO na si Mario Bucaro na parang medyo matino naman siguro ito kung ikukumpara doon kay Jack Rotatip at kay Raul Rucha. So yung impression ko is medyo positive at medyo maganda dito sa bagong CEO, at sana ay magtuloy-tuloy ito, mag-reflect doon sa resulta ng kompetisyon. So patuloy tayong nakaantabay mga kapolitika, at patuloy lang po tayong naka-update dito sa mga kaganapan sa Miss Universe. At wag na po tayong manood doon sa mga vloggers na nagpapakalat ng hateful comments dito kay Atisa at naninira dito sa ating kandidata, kasi alam ni Atisa, I believe, yung direksyon na kanyang tinatahak. At meron pa nga tayong nakita na itong si Atisa ay paborito daw ni Nawat kasi very queenly ang aura ni Atisa Manalo, hindi lang outside kundi pati na rin inside, base doon sa sinabi ni Merna Cabalini. So yun ang ating panghawakan mga kapolitika, na kung saan yung quality, yung ugali ni Atisa ay coming from her roommate na kasakasama niya dito sa Miss Universe 2025. So bakit si Atisa ang deserve na manalo dito sa Miss Universe? You built your castle wall so high, thought I'd stay low and just pass by. But I've got thunder in my voice, and every step I take is my own choice. No fairy tales, no waiting kiss. I'm not the girl who lives like this. I led with fire, I speak out loud, I make my mark, I draw a crown. So crown me now, I'll earn my place with every scar. I own this space for every girl they try to tame. We rise again and stake our claim. No need to bow, no need to bow. I stand my ground, just crown me now. So ito mga kapolitika ay isang tula na kung saan ay ginawa dito para kay Atisa Manalo. Samantala dito naman po tayo sa update sa Miss Universe na mga hurado, dahil pinakilala na po itong isang Indian na kung saan ay uupo rin dito doon sa selection committee, kasi iba daw yung uupo doon sa finals, pero dito sa preliminary at dito sa mga nag-interview ay pareho lang daw yung mga tao doon sa upo bilang hurado or sa interviewer. Pero dito sa finals mga kapolitika ay iba daw. So sana is merong Asian or merong Filipino na mapapasali doon sa hurado, pero hindi pa rin po yun guarantee, dahil yung nangyari nga last year, di ba, andun si Michael Cinco, pero tingnan nyo naman ano yung nangyari, hanggang top 30 lang itong si Chelsea Manalo, which we believe na merong kagagawan itong si Jack Rotatip at itong si Raul. Talagang lagi silang magkasama mga kapolitika sa mga mekos-mekos, pero ngayon is we have high hopes, we have good expectations dito kay Mario Bucaro at sa mga base rin sa kailang mga press release. So bagong hurado dito sa Miss Universe, aside doon sa ating pinangalanan na 6, so sabi dito, Ni Walsaina joins our selection committee for the 74th Miss Universe competition. An Olympic medalist, Padma Bhushna, honorary and former world number 1. She is one of India's most celebrated athletes, a trail-blazing badminton icon whose discipline, courage, and unmatched legacy have inspired a generation of young women to dream without limits. Her presence reflects the spirit of excellence, resilience, and leadership that defines Miss Universe. So itong si Ni Walsaina ay magjo-join po dito bilang selection committee judge sa Miss Universe 2025. So sana mga kapolitika ay maging patas ito, dahil isa itong Asian, at sana ay maganda ang kanyang maging impression dito sa ating candidate na si Atisa Manalo. So patuloy po nating suportahan itong ating manok dito sa Miss Universe. At mga kapolitika, ano po ang inyong mag-reaction dito sa sinasabi na tapos na daw yung top 30? At sa tingin nyo ay pasok na pasok ba itong si Atisa sa sinasabi nila na yung hinahanap nila, isa sa mga quality is yung tinatawag na beauty from within? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Samantala, narito po ang ilan sa mga kaganapan kagabi dito sa nangyaring gala dinner sa Pattaya, Thailand.
ไทยแลนด์มาแล้วไทยแลนด์มาแล้วค่ะ ว้าวสวยมากวู้สวยมากสวยมากวู้ไทยแลนด์สวยว้าวสวยมาก เลิศโอ้ตำแหน่งก่อน ตำแหน่งไทยแลนด์ก่อน เลิศสวยมากเลยมีนาสวยมากคนเนี้ยติดล้อ ไทยแลนด์สวยมาก แล้วยืนข้างเม็กซิโกค่ะ Great job, girls! Wow, everyone looking absolutely stunning and beautiful today. So next, ladies and gentlemen, we're going to come to the photo sessions all together for the next sessions. So I would like to invite the media geekers and of course the representative from Master County as well to come up on stage. So please join me in welcoming Kunnola Isarakai, the Vice President of Miss Universe Asia and Singapore Miss Universe Host Country, as well as Mr. Mario Bucaro, CEO of Miss Universe Organization. And of course, our beautiful, stunning Emma Maritino, Miss Grand International 2025. And please join me in welcoming as well, Kuntik Ratiwat Sukharatana Seri, the host country Pattaya. And of course, please join me in welcoming Kun Bunyala Chotewan and Kun Amat